Colonial TV. Pinakilala siya ni Mike sa mga kaibigan bilang official girlfriend nito. Maraming nagtaas ng kilay lalo na si Jem. "So, you're Rosie," sabi nito habang pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. "She's lucky," baling nito kay Mike. Lucky nga ba or malaki ang problema? "Cause Mike can't be all yours." Mula kay Mike, lumipat ang tingin nito kay Rosie. "Jem, shut up," saway ng binata sa babae. "Oh, how sweet. Anyway, hanggang kailan mo siya magiging syota? Mike, darling, hanggang bukas, makalawa, or umabot pa kaya ng weeks? Well, maybe it depends kung kailan bumigay ang sweet little girl na ito." May halong insultong tura ni Jem. Namula si Rosie. Gusto na sana niyang sumagot ngunit sumangga si Mike. "Hindi siya lalaban sa'yo, Jem. Kaya tigilan mo siya. Or else ako ang kalaban mo." Pigil ang galit na tinura nito. Hawak sa bewang na inilayo ni Mike ang katipan. "Poor little girl," sigaw ni Jem sa kanila. "Kilala kita, Mike. Alam ko kung hanggang saan lang ang gusto mo sa babae." Ikinaloka ni Ella ang sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi halos ito makapaniwala. Gayunpaman, ipinagkaloob nito sa kaibigan ng pangunawa at suporta. After all, hindi nito kayang diktahan ang puso ni Rosie. At hindi nito kayang ibigay ang kaligayahang maibibigay ni Mike. "Get ready for heartaches," paalala lamang nito sa kanya. Sa pakiramdam ni Rosie ay hindi naman nakasama ang pakikipagrelasyon niya kay Mike. In fact, naging inspirado pa nga yata siya sa bawat araw. Ganadong-ganado siya sa pag-aaral at uwi na'y kasabik-sabik para sa kanya ang mga araw na may pasok. Madalas kesa hindi, siya ang gumagawa ng mga assignments at term papers ng nobyo. Hindi naman sa pinapamper niya ng husto ang lalaki, kundi nauunawaan na niya lamang ang katayuan nito bilang varsity player. Mas matagal pa marahil ang inilalagi nito sa gym para sa practice kesa sa classrooms. Kung noon pagkatapos ng huling subject niya sa hapon ay dumediretso na siya sa dorm, ngayon ay obligado siyang dumaan sa gym upang panoorin ang kasintahan sa mga ensayo nito. Wala naman siyang masabi kay Mike sa paglipas ng mga araw. Mabait ito, sweet, at ramdam niyang mahal siya. Yun nga lang, hindi na yata mawawala sa image nito ang pagiging chick boy. Palibhas ay talagang lapitin ng mga babae. Pilit man niyang intindihin, nakakainis na rin kung minsan. Isa kasi sa mga ugali ni Mike na hindi niya magustuhan, kung minsan ay nakikipagharutan ito sa mga babae kahit kaharap siya. Nakakainsulto. Nagmumukha siyang tanga. Isang hapon ay wala siya sa mood. Alam niyang dumating si Mike ayon na rin sa isa niyang ka-dormmate na kumalampag sa pintuan ng kanyang silid. "Kapag nagtagal ka pa riyan, baka papakinan namin si Mike. Halaka." Tumayo na rin siya. Matitiis ba naman niya si Mike? May pinaka-receiving area ang ladies' dormitory. Hanggang doon lamang ang bisitang lalaki. Pera lang kung kamag-anak. Nang bumaba si Rosie, halos lahat ng kasamahan niyang naratna niyang nakikipaghuntahan kay Mike. Wala na halos nakapunang nandoon siya. Tumikhim ang dalaga. "Ay, andyan na si Cinderella," sabi ni Tisay. "Girls, tumabi na kayo at andyan na ang may-ari," dugtong naman ni Loris. Wala pa ring imik si Rosie kahit na kanina pang nagsialisa ng mga dormmates. Nakayuko lamang siya at nakatingin sa sahig. "May sakit ka ba?" Nag-aalalang tanong ni Mike. Umiling lang si Rosie. "May problema ba?" Wala pa ring tugon. Kunot-noo siyang pinagmasdan ng lalaki. "Bakit ka ganyan?" Umiling lang muli si Rosie. Ni ayaw ibuka ang bibig. "That's the problem with you, Rosie. Palagi kang ganyan. Kung hindi ka mag-o-open sa akin kung anong nararamdaman mo, paano tayo magkakaintindihan?" May halong inis sa tono ni Mike although malumanay lamang ang pagkakasabi niyon. "Hindi ko kasi alam kung ano talaga ako sa'yo. Kung girlfriend ba o shock absorber." Tinitigan siya ng binata. "Ano bang sinasabi mo? In front of me, nakikipagharutan ka sa mga babae? What more kung nakatalikod ako?" Sumbat pa niya sa nobyo. Natawa si Mike. "Yun lang?" Inirapan ito ni Rosie.
Oh my, anong gusto mong gawin ko? Isnabin ko, bastusin ko? Lumalapit sila sa akin. Nakikipagkaibigan. Gusto mo bang talikuran ko sila, ganon? Nakikipagkaibigan o baka naman nakikipaglandian? Watch your language, girl. Hindi ganyan ang expectation ko sa'yo. Nakaramdam ng pagkapahiya si Rosie. Out of selos ay nakapagsalita siya ng hindi maganda. Nakita ko kayo ni Jem kahapon. Pag-iiba niya sa usapan. Saan? Sa library. Ang sweet nyo pa nga eh. Dikit na dikit ang inyong mga katawan. Hinalikan ka pa nga niya bago siya umalis. Habang nagkukwento si Rosie, panay ang lihim ng ngiti ni Mike. Nagsiselos ka ba? Nakakainis lang. Nakairap na tugon ng dalaga. Kinabig siya ng nobyo, niyakap ng mahigpit. Hinalikan sa buhok, sa noo, sa ilong at saka sa labi. Napaigtad ang dalaga. Ano ka ba, Mike? Baka may makakita sa ginagawa mo. What's wrong? Kunot noong tanong ni Mike. Anong what's wrong? Andito tayo sa labas. Nakakahiya. Manigas sila sa inggit. Sabi ng binata na bahagya pang inilakas ang boses. Nangingiting tinampal niya ang binata sa pisngi. Labas tayo. Aya ni Mike sa nobya. Saan? Let's eat out. Manood ng sine, maaga pa naman. Wag na. Dito na lang tayo. Hinawakan niya sa braso ang lalaki. Bakit ba ayaw mong manood ng sine? 1 month na rin naman tayo. Bakit takot na takot ka pa rin sa akin? Hindi naman piksi ng dalaga. Kaya lang ay natatakot ka na baka kung anong gawin ko? Dugtong ng binata. Hindi makaimik si Rosie. Hindi nga ba? Ang sabi kasi ng matatanda, para makaiwas sa tukso'y iwasan ang pagpunta-punta sa mga madidilim na lugar. Doon ba sa mga lugar na nag-aanyaya sa 2 tao na gumawa ng hindi mabuti? Katwiran niya na pautal-utal na pananalita. Ano naman kung matukso tayo? Seryosong tanong ni Mike. Girlfriend kita at boyfriend mo ako. We love each other. What's wrong with that? Mga bata pa kasi tayo, Mike Pilit na pagpapaunawa ng dalaga. Hindi na tayo mga bata, Rosie. Alam na natin ang ating ginagawa. At sa palagay mo'y tama ang iniisip mong gawin natin ang isang bagay na para lamang sa 2 may basbas ng kasal? Computer age na tayo, Rosie. Lumayo na tayo sa lipunan kung saan madatian lang ng lalaki ang daliri ng babae ay kailangang panagutan na. Tayo ang mga makabagong tao ng modernong panahon. At sa panahong ito, kung talagang nagmamahal ka, wala kang dapat na ikatakot. Wala kang dapat na ipag-alinlangan. Ipakita mo kung ano ang iyong nararamdaman. Bahagyang nasaktan ang damdamin ni Rosie. Ganun ba? Computer age na tayo? Kaya okay lang na makipag-sex anumang oras na gustuhin? Regardless of age? Regardless of the situation? Ginagap ni Mike ang isang palad ng dalaga at pinisil-pisil iyon. Gusto ko lamang na ipadama sa'yo na hanggang mahal mo ako, na hanggang nandyan ang pagtitiwala mo, wala kang dapat ikatakot. I love you, Rosie. And all I want is the assurance kung talagang mahal mo rin ako. Sinalubong ni Rosie ang mga titig ni Mike. Mahal kita, Mike, and I can prove in the best way I can. Pero hindi sa pamamagitan ng sexual na paraan. Naghiwalay ang magkasintahan ng gabing iyon nang hindi nagkakaunawaan. Magkaibang opinyon ang sumasaklaw sa kani-kanilang mga damdamin. Demanding si Mike, conservative si Rosie. Opposite poles ngunit nagmamahalan. Saan pa nga bahahantong ang ganitong uri ng pag-iibigan? At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.